Good afternoon po. Welcome again po sa Honey Talk. Today po, matutunghayan natin ng another guest po sa Honey Talk. Ito po isang kwento ng tungkol sa pakikibaka, pag-asa, pangarap, at paglalaban bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Ang guest ko po ay kasama ko rin po sa church. Sabi ko nga, cutie na cutie siya. Malalaman natin yung journey niya sa buhay OFW, buhay ng pananampalataya niya, at higit sa lahat, makakuha tayo ng aral para lang ma-share ko sa inyo. Siya po ay si Sis Lynn. Welcome sa Honey Talk. Hello po. Sis Lynn, taga saan ka po sa Pilipinas? Sa Iloilo po, pero actually ipinanganak po ako sa Mindanao, sa Wao, Lanao del Sur. Tapos doon po ako nagsekondary sa Iloilo hanggang sa nagkaroon ng family po. Oh, so doon mo nakita yung love of your life. Okay. Ilan ang anak natin, Sis Lynn? Isa po, babae. 12 years old na po ngayon. Oh, so sa Iloilo rin sila nag-i-stay? Yes, with my mom. Are you single or married? Single po, pero with my partner. So hindi lang po kasal. Oh. So, kailan ka lang po nag-Hong Kong? 2019 po. So this is your first country, hindi? Second po. Saan ang una po? Middle East, sa Kuwait po. Oh, so you've been in Middle East para ilang years? Almost 3 years. Oh, Sis Lynn, nung mag-decide ka ba na maging OFW doon muna sa Kuwait, pinayagan ka ba ng partner mo? O that time may partner ka na? May partner na po. May anak na rin po. I think magwa 1 year old po siya nung pumunta ako ng Kuwait. Oh, so okay naman sa partner mo na mag-Kuwait ka? Kasi alam mo naman ang Kuwait very, diba, swerte-swertehan lang sa amo. Okay naman po. Okay naman sa mother ko. Pero mahirap po ang buhay sa Kuwait. Oh, how is it? How is the life in Kuwait? Stricto po. Tapos meron pong time na naka 3 employer po ako doon. Employers pala. Sa 3 years mo doon, 3 employer ka. Yes so, po. Tapos? Kasi yung una po, perfectionist, tsaka nananakit yung first employer. Tapos lumipat po ako sa second, pero hindi rin po maganda yung kapalaran ko doon. Bumalik po ako sa agency. Tapos yung third, doon po ako tumagal sa pangatlong employer ko po. Na-mention mo na nananakit. How is it? Pag sinasaktan ka ba ng employer mo? Yes, physical po. Physical, pero walang abuse na sexual naman? No, wala po. So kung sinasaktan ka ba, anong ginagawa mo? Magre-report ka o kinakaya mo lang? Nung time po na sinaktan ako, kasi 3 times po akong sinampal, ganun po. Tapos dumugo po yung mukha ko. Tapos doon po tumawag ako sa family ko. Sila po ang sa agency. Kaya tapos naibalik po ako sa agency. Okay po. So, after that, pumunta ka sa third employer mo. How is it? Anong buhay po? May nagsusundo sa bata. Parang school bus. Pilipina yung yung assistant. Nakiusap ako, please bilhan mo ako ng cellphone. Doon ako nagkaroon ng cellphone para itago. Paano yung cellphone mo nung pagdating nun? Walang cellphone. Hanggang sa umalis ako, hindi niya alam na may cellphone ako. Hindi, I mean, papunta mo ng Kuwait, wala kang cellphone? Wala. Binawal ng agency? Bawal. Oo, wala. Oo, bawal. Ganun, ka-strict. Kasi 2013 yata ako pumunta doon. Oh my God. Yung kumbaga, naging alert lang ako, tsaka talagang naging smart po ako. Kasi sinabihan pa ako, I can kill you without no one knows. Sabi nung employer. Kasi kinakalkal niya. Oo. So you don't have any privacy? Wala. Kaya yung cellphone na yun, nakatago lang talaga yun sa katawan ko. Hanggang sa umalis ako, hindi niya alam.
na may cellphone ako na nakatago. Pero yung nangyayari ngayon, kunento mo sa asawa mo na Oh. the cellphone kailangan mong itago Oo. sa private Opo. part mo Oo. just to survive the communication. Opo. Pero pag Tapos yung unang-unang kinunta ko talaga at nag-complain yung kuya ko. Kasi sa kanya ako po sumbong, nanghingi ng tulong. grabe. Oo. Kaya doon mo maano na si God talaga, hindi ka papabayaan. Tapos naging smart lang talaga din ako kung paano i-handle yung naging karanasan ko doon. Siguro rin yun, that's the beauty na pinakilala niya talaga, pinakita at pina-experience niya sa'yo. Dahil at the end of it, makikita niya yung gift, no? Yung Opo. regalo. Kaya, yung pasasalamat mo kay Lord kahit na hindi mo pa nakita yung kasi- hills of glory, sobra-sobra. Sobra. Ano ka ba? Believers ka na during that time? O hindi pa? Lagi po akong, Christian po ako, Roman Catholic, so, lagi po akong nagdadasal din. Pero mas lalong Napalapit po lumalim ako. yung pananampalataya mo nung Ay, kilala Lord. mo na si Lord. Opo. Sa mga experiences po. Okay. Tapos yung time na down ka, mararamdaman mo na andyan lang si God sa tabi mo. Sabi mo. Hindi ka pababayaan. Buti hindi ka nag-isip na magpapatiwakal ka o lumaban ka sa Hindi, amo kasi mo. iniisip ko anak ko eh. Ano ka lang, very calm ka rin despite Opo. na ginaganyan ka niya. Opo. Never ka nag-fight back. Hindi po. Hindi ako nag-fight back po. Nung pumunta ng agency doon, wala bang hindi ba sila lumaban rin o hindi? Hindi po. Talagang give up ka rin. Sila po nagatid sa akin sa agency, tapos parang binibenta ka na naman kung sino namang employer yung Gusto sa'yo. Oo. Yun po. So, 3 years ka. Opo. 3 employer din po. Grabe. It's just very simple, no? Yung pag sinabing OFW, you never know kung ano talaga yung buhay mo. Kaya tama yung sinasabi niya. Kailangan talaga Maging smart. at saka yung Manalig. at saka yung lakas loob na hindi ka basta-basta matitrigger na mawala ng pag-asa. Kasi nga, yun lang ang natin, yun lang ang kasangga natin, yung sarili natin, lalo na pag sa Kuwait, hindi ka pwedeng, hindi ka exposed, walang day off, wala kang makakausap. But sabi mo nga, na nag-isip ka. Kaya, mabuhay, Sis Lynn. Thank you po. Mabuhay talaga. You are so tough, no? Sa lahat ng na guest dito, siya talaga yung nakita kong small nga, pero talagang ang lakas ng loob. Kaya, tanggalin mo yung trauma sa sarili mo. Nakita ko kasi talaga kanina nanginig ka. So, Opo, kasi na-recall po yung time. na-recall mo yung experience mo. Kaya, hallelujah, na napagdaanan mo nga, pero napagtagumpayan mo na tanggalin yan. So, yun ang sinasabi nila na each OFW has a trauma to shoulder. Kaya pero opo. kaya alam kong makayanan mo yan kasi may Lord tayo. Opo. Thank you for Thank sharing. Diyan ka na po sa Hills of Glory. Ano po yung nagiging tunay sa buhay mo ngayon? Even though you are still blessed, you are blessed with your new employer. Ano po yung, siyempre, mas nagiging, naintindihan mo na kung anong pananampalataya, what prayers can do to your life. So, Yes po. so sa naging experience mo, ano ngayon nire-relate mo? Anong changes? Kasi po yung dati, pupunta lang ako sa kung saan-saan. Okay. Katulad niya, magti-tent, tapos kung may time, magpupunta ng Central, si Simba. Ngayon po, na-realize ko mas maiging mag-serve kay God, tapos mag-tithes, kasi ibibless ka more ni Lord eh. Okay. Sis Lynn, base sa mga experience at pakikibaka mo dito sa Hong Kong, usually kasi yung natin is our family. How do you cope up the distance ng communication? Not even though you are 6 years here in Hong Kong,
ano yung way mo sa communication? Naho-homesick ka ba? Or palagi mong iniisip na bakit ganito? Ah, Natitrigger ka ba ng homesick? sometimes po, lalo na pag umuwi ako, Okay. tapos time na pabalik na dito, yung alam mong, gusto mong actually po umiiyak po ako pag pabalik na. Excited akong umuwi, tapos yung pabalik, umiiyak na po ako kasi ang bigat sa dibdib ko, naiwan ulit yung anak ko, family ko. Yun But po. despite But that, despite that, ito po, lumalaban, tsaka nababalansi ko po lahat. Sis Lynn, ang tanong ko is, how is it? Ano ang sinasabi ng partner mo? Dini-discourage ka ba niyang hindi na bumalik? He's telling you na dito ka na lang, or still he is naintindihan niya yung pakikibaka mo? Still, naiintindihan niya po yung pakikibaka ko dito para sa magandang future po ng family namin. Andyan lang po lagi siya nakaalalay. Tapos laging nag-guide na ganito gawin mo, ganito yung di dapat. Tapos kami naman ngayon ng anak mo, ang i-priority mo. Kasi lagi kong pina-priority talaga family ko, mga kapatid ko. Sila parang sit aside. Yung wag muna kayo, dito muna ako sa kapatid ko, sa mother ko. Yun yung sabi niya ngayon, sana kami naman ng anak mo. So, doon palang mafe-feel niya na sa relationship nila, mas inuuna ni Sis Lynn. But then, she realized na kailangan balanse. Alam mo na kung ano talaga yung priority at hindi. Opo. Kung ilalagay natin sa naintindihan mo sa church, no, lalo na sa tithes, bakit mo nasabi na pag nagta-tithes, more blessing? Have you experienced that? Yes po. Na-experience ko po. Dati kasi, kung magkano lang ibigay ko or magbibigay ako or hindi, parang okay lang. Pero ngayon, the more ka nag-give, the more naman ka i-bless ni Lord. Amen. Opo. In what aspect po na nakita mo that tithings is very strong? Tithings can provide you in every aspect. Ano pong nakita mo doon? Saan banda? Yung yung nakita ko pong na-blessed ako, yung unexpected po, na dumating, na hindi ko naman siya hiniling, pero dumating po. Doon ko po nakita po. Wow, so amazing, no? Tithings is really an amazing. Bilang Kristiyano po, doon po nakita ni Sis Lynn na gaano kalakas ang tithing sa buhay niya. Kaya po, may kanya-kanya tayong journey when it comes to tithing. Nagpapasalamat siya na she said na hindi niya hiniling but kusang dumating. That is not expected na nasagot yung hinihiling niya. Ngayon, Sis Lynn, as you go on with your journey, ano ang maipapayo mo for those who wanted to be an OFW? Yung maipapayo ko lang po is, kailangan habang nasa Pilipinas ka, mag-ipon ka na ng lakas, na maging matatag sa kahit anong pagsubok na darating sa paglipad mo, pagdating mo sa abroad. Kasi hindi mo malalaman yung magiging future mo doon or yung kinabukasan mo. Meron kasing swerte at hindi swerte. So tulad mo, trials muna, but now look at it, you are a blessing talaga dito sa Hong Kong because you have given the chance to serve 6 years sa family mo. Opo. Ang pangalawa kong itatanong, Sis Lynn, do you have any Bible verse that can share to the viewers ngayon? Yung always trust God. Okay. Kahit ano pong problema, kahit ano pong nararanasan natin ngayon, lagi pong andyan si God para i-guide tayo, protect tayo, na ma-experience natin someday yung better future po. Yeah, so for Sis Lynn, always trust in God kasi walang mawawala sa buhay natin as long as we surrender everything to Him. Kasi God is always there to support us in everything. Kasi mahirap tayong mag-trust kung walang pananampalataya, di ba? So,
Lynn experiences as an OFW, hindi po basta-basta, but look at her, she can smile, she can share yung buhay niya, at doon natin mahuhugot yung experience na nangyari kay Sis Lynn. Sis Lynn, thank you for sharing your journey doon sa Kuwait hanggang sa Hong Kong, and I see the smile in your face na dahil doon sa experience mo, nagiging matatag ka, nagiging strong, naging you always nagtitiwala ako kay God lagi na andyan lang siya. yes, so keep entrusting. So thank you Sis Lynn Thank for you din having po. you here in Honey Talk, and for all those viewers, salamat po sa pag always subscribe sa channel namin, at don't forget po i-tap ang notification for more videos